Pwede pala talagang mag-hatch and grow ng real aqua dragons gamit ang toy na to. 2 months nang nakalipas nung nag-hatch and grow si Charlie and Chino ng aqua dragons. At kung maalala nyo din, kakaibang aqua dragons yung hinatch and grow natin this time. Dahil ito yung red aqua dragons na nag-hatch and grow sa volcano. Naglagay lang kami dito ng spring water. And then ibinuhos lang namin itong aqua dragon eggs na nagsisimulang magkaroon ng buhay pag nagkaroon ng contact sa water. Kaso kailangan talaga tong alagaan at bantayan, buti na lang nandito ang twins. Sa day 1, wala pa ring pagbabago, pero kung makikita nyo, nag-dissolve na yung mga salt. Kailangan kasi nila ng salt water para mabuhay. Plus, of course, kailangan din nila ng oxygen. Day 2, nung chinek natin, wala pa talaga masyadong gumagalaw. Hanggang sa nakita na natin yung unang aqua dragon na nag-hatch. At tingnan nyo, super liit niya. At syempre, importante, everyday meron siyang oxygen. Sa day 3, dito na siya nagkaroon ng mga kasama. At nag-hatch na nga yung ibang aqua dragons. At syempre, dahil day 3 na, dito na natin sila nilagyan ng lava food. Konti lang kasi babies pa naman sila. Day 5, mas lumaki na yung mga aqua dragons. At visible na talaga sila. Tingnan nyo, ang cute. Day 6, bigla naming napansin na parang medyo nawawala na yung mga aqua dragons. Yun pala, nagtatago sila dun sa baba. Pero makikita mo din talaga na umunti sila kesa kahapon. Day 7, chinek ulit siya ng twins. Pero tingnan mo si Charlie, parang halos maduling na nga, hindi pa rin niya mahanap yung mga aqua dragons. Nag-ada din kami ng heater kasi nga medyo lumalamig na. Kasi kailangan talaga nila ng stable na temperature. Ito lang naman yung mini heater na pwede lang isaksak sa power bank. And sinat lang namin yung temperature for 27.5 degrees. Hoping na baka makasurvive sila at mag-grow. Kaso nung next day talagang nawala na silang lahat. Kaya naman naisipan namin na mag-start ulit. Nag-add kami ng panibagong water tapos panibagong aqua dragon eggs. And today, ito na nga ang ating mga alagang aqua dragon. Super dami nila at ang lalaki na. At kung makikita nyo, red aqua dragons na talaga sila. Super cute din kasi super lilikot nilang lahat. And this time nga, successful na kasi super dami na nila. Pero syempre, kailangan talaga everyday meron pa rin silang oxygen at food every 2 to 3 days. Yung lava food din kasi nila yung nagbibigay ng color sa kanilang body. And malay nyo soon, mas dumami pa sila kasi magkakaroon ng bagong babies. Diba? Super ganda ng color nila. Makikita mo talaga na gray yung kanilang body. Yung previous aqua dragons kasi natin, kulay green. At yung mga aqua dragons na nakikita nyo na merong crown, sila yung male. And then female naman yung wala. Andito na nga ulit si Charlie and Chino para bigyan sila ng oxygen. And feeding day din nila ngayon, kaya kumuha na ako ng lava food. Isang scoop lang every time na pinapakain namin sila. Tamang-tama na din kasi yung dami nito sa dami ng aqua dragons. Pag wala akong magawa, ito yung mga tinititigan ko. And nakakalibang talaga panoorin ng mga aqua dragons. Nag-aantay nga ako na mag-partner-partner na ulit sila. Para after ilang days, meron na ulit mga buntis na aqua dragons and mas dami pa yung babies. Medyo nag-drain nga din pala yung water kaya nag-ada din ako. And dito si Chino, tingnan nyo, nahuhumaling na din. Tinititigan niya talaga yung mga aqua dragons dito. Mas nakakatuwa nga pala silang panoodin sa gabi. Dahil meron nga tong lights at tingnan nyo, para talagang lava. Diba? Parang mas gusto ko tuloy mag-alaga pa ng mas maraming aqua dragons. Minsan talaga successful, minsan hindi. And hindi din kasi tumatagal masyado yung kanilang buhay. So, kailangan talaga magkakaroon sila ng babies para may bagong generation. And pa-winter na nga dito, kaya kailangan talaga nila ng mini heater. And excited ako kung tatagal pa ba sila ng ilan pang buwan. Syempre, sabihin nyo lang pag gusto nyo pa ng bagong update soon.